There are ghost projects there. In all candidness, Your Honor, I think so. Umami na mismo si DPWH Secretary Manuel Bunuan na nagkakaroon talaga ng ghost flood control projects base raw sa impormasyong nakarating sa kanila. There's no project. Ang tanong, sir, may kinasuhan ka? Mantakin mo, meron pala kayong kinalaman or alam na mga ghost projects. Ang tanong, may nakulong ba? Utang ina niyan. Tingnan ninyo walang nakukulong na drug lord. Walang nakukulong na smuggler. Walang nakukulong na hoarder. Walang nakukulong na mga kontraktor ng mga ghost projects. Walang nakukulong na mga empleyado ng mga kawani ng gobyerno o mga leader ng mga lokal na nag-ghost employee. Hayop na yan. Meron pang issue sa tupad na ghost employee din sa tupad. Yung parang bibigyan kunyari ng tupad pero hindi naman talaga existing yung tao na yun. Oo. Totoo. Mantakin mo yan. Wala tayo na huling kriminal. Ang daming krimen na nagaganap. Nabibisto yung mga krimen pero walang kriminal na nahuhulit na pakukulong. Yan yung legacy ni Bongbong. DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, 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 Marcos Bangag. Oy, magandang umaga, hapon, tanghali, gabi. Mga banateros, kamusta naman ang buhay-buhay? Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, si Boss D. At ito na naman, pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, katawan, kasukasuan ng lahat ng mga kriminal, sindikato, kawatan, magnanakaw, manguumit, kurakot, kuratong baliling, mga buwaya, mga linta sa kaban ng bayan, mga salot ng lipunan, mga ipinutok na lang sana sa kumot, mga switik, mga pabigat, mga kupal, mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas. Ayan na nga mga bossing. At na-miss nyo ba ako? Oy, syempre, kailangan kahit papaano, magpahinga-pahinga din tayo, hindi ba? Ewan ko. Di pa ako naka-recover sa jet lag ko. Alam nyo, nagpunta naman ako ng Amerika. Kasi, ewan ko nung nagpunta ako ng Amerika kasi ang ginawa ko mga bossing, tinitingnan ko kung anong oras yung dating ko. Kung halimbawa yung oras ng dating ko, hapon. Ayan, hindi ako matutulog sa biyahe. Oo, para pagdating ko, antok na ako, matutulog na ako magdamag. Ganun. Kaya lang kasi, malaki ang agwat ng Pilipinas sa Amerika 12 oras. Oo, 12 oras or less. Pero at least mga ganon. Kasi sa Europe, 6 na oras So, parang technically talaga yung gabi umaga sa Pilipinas. Halimbawa, yung alas 6 ng umaga sa Pilipinas, alas 12 ng gabi yun sa Europe. Kaya parang nahirapan ako mag-adjust kasi ilang time zone yung dinaanan ko. So ngayon, hindi ko maintindihan. Minsan alas 3 pa lang, antok na ako. Oo, minsan naman, minsan naman madaling araw, gising naman na ako. Ewan. Kaya medyo nag-a-adjust pa tayo. Pasensyahan nyo na. Pero rest assured, meron kayo makikitang laging bagong video dito sa ating channel. Kaya, kayo'y laging mag-subscribe. Kayo ay laging mag-like, mag-share at mag-hit ng notification bell.
Ayan, kaya kakapi-kapi muna tayo. Because after this, mag-workout naman tayo. Kailangan natin maibalik ang ating alindog. Diyos mio, dahil nung nandiyan tayo sa Europe. Although, ang mga kinain-kain naman natin dyan, mga tinapay-tinapay lang dahil wala namang kanin-kanin dyan. Nakakain lang ako ng kanin actually nung nasa Spain na tayo. Oo, kasi yung S&D na restaurant dyan sa Madrid, ang sarap ng Filipino food dyan. Tapos yung Christine's, yun namang Christine's Bake Shop naman dyan din sa may Madrid. Ang sarap din ng mga tinapay dyan, halo-halo, mga Filipino delicacies, mga Filipino chichirya, mga delata, dyan mo naman makikita. No, doon naman sa Barcelona, ganun din, nakakain din tayo ng Pinoy food kahit papaano. Pero, puro tinatinapay. Nabuhay ako sa Burger King. Nung ako'y nasa Europe, nabuhay ako sa Burger King at saka kasi ang Five Guys Burger pala sa Europe, madami pala. Kasi isa yan sa paborito ko yung In-N-Out Burger. Para sa akin, overrated yung In-N-Out Burger sa Amerika. Kasi sa Amerika, ang pinipilaan yung In-N-Out tsaka yung Chick-fil-A. Chick-fil-A ba yun? Yung Chick-fil-A. Yun ang pinipilaan. Pero yung Five Guys, nung natikman ko yun sa Amerika, yun talaga yung nagustuhan ko. Kasama ko yung mag-asawang nanay at tatay ko dyan sa San Jose. Tapos, since then, naging favorite burger ko na yan. Every time sa Hong Kong meron din yan So nung nakita ko na meron sa Europe, nagkalat sa Europe, natuwa ako, sabi ko. Kasi talaga namang hindi tayo sanay sa European food Yung mga malalamig na hamon, malalamig na karne, hindi tayo sanay Pero ang nagustuhan ko sa Europe, mura ang steak. Mura ba? Mura ba? Parang mahal pa rin naman. Lahat kasi mahal dyan talagang it really broke the bank yung Europe trip na yan. Masakit sa bulsa. Kasi nga iihi ka lang, 2 euros, ganyan. Tapos ang Uber dyan. Kasi nga, dyan sa Europe, medyo mahirap mag-metro. Hindi siya kasing hindi siya katulad ng Japan na talagang tourist-friendly yung kanilang mga tren. Diyan, hindi masyado Tsaka ang dami mandurugas sa train station. Actually, yung mga mandurugas, nasa tren talaga. Yung mga mandurukot. Ang tindi ng mga mandurukot dyan. Pag nadukutan ka at nahuli mo, ibibabalik lang sa'yo. Walang hiya ang mga mandurugas dyan. Oo. Walang hiya talaga pag nakuha mong ganyan, tapos nakuha mo yung kamay niya, hoy, akin yan. Sa'yo ba? Sige, sa'yo na. Tapos hindi aalis yun. Nandun lang sa tabi mo. Walang pakundangan ng mga mandurugas. Nandun sila sa metro. Kaya Uber ako ng Uber. Siyempre, pag nag-Uber ka, 14 euros. Magkano yung 14 euros? I-compute nyo na lang. Yung 10 euros, 700 na yun. So, kung 14 euros, putay na, 1,000 mahigit. Kung 10 beses ka nag-Uber, ganun yung naglalaro yung Uber, buwis na yan. Tayo na yan, gastos ka ng mga Uber mo pa lang, mga 50 mil na yan. Agoy. Pero sarap naman talaga mag-Europe kasi nga magkakatabi lang sila. Pwede mo silang biyahihin, basta maganda itinerary mo, pwede mong biyahihin. Tren lang. Maganda, yun na maganda naman sa kanila yung yung mga tumatawid na mga bansa na mga tren na. Pero sumakay ako ng bullet train. Iba yung bullet train sa Japan. Kasi yung bullet train sa Japan, pag sumakay ka from one place to one place, para siyang alam mo yung bus dito na P2P, yung point to point. Butay, rakis yan. Sumakay kami ng bullet train. Hayop yan. Lahat ng istasyon dinadaanan din. Wala rin. Parang, ewan ko.
Oh, para sa akin, palpak yung bullet train nila dyan. Masarap sumakay ng bullet train sa Japan. Kasi talagang pag sumakay ka, halimbawa, sumakay ka ng Tokyo, papunta ka ng Sapporo, ganyan, isang diretso lang. Tokyo to Osaka, isang lang yun, isang diretso lang yun. Wala na hintuan yun. Oo, dito sa para kang sumakay ng LRT. Lahat hinihintuan. Puta ragis yan. Parang hindi mo rin ramdaman yung matulin na takbo niya. Pero if you're ang ganda sa Europe. Everything in Europe is kumbaga proper. Ang ganda ng maganda yung itsura, maganda yung klima. Oo, kaya lang talagang medyo talagang sobrang mahal. Pero if you're gonna if I'm gonna choose, ito akin lang ewan ko, magkakaiba tayo ng siguro gusto sa buhay. Pero kami din ni Banat pa kasi nakaraan lang nagtawagan kami dahil meron kaming kailangan sa isa't isa. Na-miss namin isa't isa. Tinanong ko kamusta na siya. Sabi niya, putang ina boss, dada nakaka-1 milyon na ako. Ha? Sabi ko wala ka pa. 1 linggo ka pa lang, 1 milyon na, oo. So, alam mo yun, sobrang bigat talaga. Siyempre mga Asian tayo makanin tayo, maulam tayo, hindi tayo mahilig dun sa mga susu na yan. Hindi tayo mahilig sa mga salami na yan, pasta, hindi tayo mahilig so pag-usapan namin, sabi namin, Banat, ano tingin mo? Sabi niya, hay nako, Japan pa din talaga ako. Sabi ko, oo. Oo, Japan pa din talaga. Kasi pag nagstay ka ng 1 buwan sa Japan, may ikot mo yung buong Japan ng it will not break the bank. Yung gastos mo saktong-sakto lang. Yung meron ka pang matitirang pang Jollibee pag uwi mo ng Pilipinas. Pero pag nag-Europe ka talaga, putang ina lahat. Pati kaluluwa mo talaga mararamdaman yung gastos. Kasi pag nagja-Japan kami ni Bal, kasi 1 buwan ako sa Europe Mantahin mo ang laki ng ginastos ko. Tapos may mga nagpatira pa sa amin Pinatira kami ng napakababait na mga Duterte supporters. Nagtumira kami sa Germany, libre na kami ng hotel sa Germany. 1 linggo rin kami ron. Libre na kami ng hotel sa libre na kami ng tirahan sa Switzerland. 1 linggo din yan. Yan 2 bansa na yan yung pinakamahal. Oo, talagang sabi ko nga the fact na marami pang mga pagkakataon na hindi ako gumasta, nako po. Ganun pa rin, parang 5 beses na mas magastos sa Europe kaysa sa Japan. Kaya favorite namin ni Banat ba yung Japan kasi ang lapit lang, mantakin mo 4 na oras. Pag, di ba, nanggaling ka dito sa Pilipinas, bulok yung Pilipinas. Bulok yan. Pagka baba mo ng Japan, putangin niya, para ka nasa ibang dimensyon. Para kang pumasok sa time-space warp ni Scheider. Oo. Si Scheider, di mo kilala si Scheider, haka ng hapa. Para kang buwang. Yung pagpasok mo doon, ibang dimension talaga. As in, sobrang linis, sobrang disiplinado, kakaiba yung itsura. Kasi parang nasa ibang planeta ka talaga, literal. Kasi nung pagpunta ko ng Europe, pagbaba ko ng Europe, para rin akong nasa Pseudo America. Ganon din yung mga tao, yung mga pero yung doon, pag nandoon ka sa Japan, yung parang hindi ka talaga lonely. Alam mong parang, kasi pag nasa bansa ka ng mga puti, parang feeling mo talaga minority ka Pero pag nasa Japan ka, parang Asia pa din to, siga ka pa rin parang ganon. Tas ang masarap sa Japan, pagkain, tas ang mura talaga. Yung pera kasi nila o yung presyo nila, parang kung halimbawa, di ba dito yung mga yabu, ganyan, yung mga tonkatsu. Dito parang yung tonkatsu, parang mga 500, di ba? 600, ganon. Sa Japan, parang plus 150 lang, mga 700, 750 lang yung halagang 500 dito. So hindi na masama. Tas mga only rice na yan.
Oo, ganun sa Japan. At saka pag kumain ka, lalo pag kumain ka ng noodles nila, yung mga Ichiran. Ako kasi pag kumain ako Ichiran, laging dalawang order eh. Oo, hindi ka parang dito kasi yung mga yung kapares ng Ichiran, yung noodle house na yung kalasa niya. Ano ba 'yan? Basta yung halimbawa yung Ippudo, ganun. Raminagi. Oo. Yung raminagi, yung noodles na katulad nung sa Japan, mas marami na ng konti yun dito, tsaka mas maraming laman. O dito 400 yun, sa Japan mga 500, o diba? 100 lang. Di na masaklap. O tsaka sa Japan, pag nagpunta ka sa isang lugar, halimbawa nagpunta ka sa Osaka, pwede ka nang hindi umalis ng Osaka kasi lahat nandoon na, tapos pwede mo nang ikutin by train. Subway or anything. Kahit mag-Uber ka taxi, medyo mura pa din kumpara sa Europe. Tapos, malamig din. Huwag ka lang pupunta ng mga panahon na ganito. Alamin mo lang yung mga panahon kung kailan malamig. Kasi bad trip din sa Japan pag mainit. Tsaka umuulan-ulan din dun eh. Pag mainit din sa Japan at tsaka pag kayong may hika ka, hindi ka pwede sa mga sakura-sakura dahil pollen yan eh. Yan ang allergens yan, no? Talagang matindi ang mo niyan, ang allergy mo, yung may hika, hindi pwede diyan. Ako talagang ang punta ng Japan para sa akin December, January hanggang February. Okay ako dun. Saya ako dun. As in, and this coming December, pupunta kami ulit dyan. So mga kababayan natin dyan sa Japan. Makita-kita tayo. By the way nga pala, yung mga nag-expect sa akin dyan sa Davao, baka hindi ako makapunta ng Davao. May importante pala akong di ba may Davao tayo ngayong August 22? Hindi na ako makakapunta yata dyan dahil meron akong importanteng lakad this coming weekend. Matatamaan. And tsaka birthday pala nung bunso kong kapatid, yung si Kuya Kim. Yung special brother ko. Yung kapatid kong special. Birthday. So, celebrate namin. Tapos, mag-iisang taon na kasi mga bossing, yung KOJ Siege. Siyempre, sasariwain natin yan. So, magkita-kita tayo. Yung mga dyan sa Davao, na lang, siguro basta makakapunta rin kami dyan. Antayin nyo lang. Pero siguro itong August 22, pass muna ako. Kasi medyo malaki-laki talaga ang ginasta. Alam mo naman pag nagpupunta tayo dyan, yung mga organizers kasi, wala naman mga pera yan. Usually, invite ka lang. Tapos, gastos mo lahat yun. Gastos mo yung pamasahe, gastos mo yung hotel. Nag-compute ako ng ginasta ko sa Europe. Sabi ko parang pag nagpunta pa ako ng Davao, baka maglakad na ako pauwi. Kaya sabi ko susunod na lang. Hindi, tsaka may mga biglang may mga okasyon din pala na matatamaan. So I had to choose. Sabi ko pahinga muna. May mga taga Davao, kita-kita tayo dyan. Basta within this year, maaabalik kami dyan. Kasi pagka ganito Kadayawan Festival, ang mahal-mahal dyan. Mahal ng ticket. Nag-check kasi ko ng ticket. Parang nasa mga 15,000 na eh. Kasi Kadayawan Festival. Tapos mga hotel, ang natira na lang yung mga sobrang mamahal. Sabi ko, saka na. Maintindihan naman ni Pangulo yan. Suporta naman tayo kay Pangulong Duterte. Kaya lang saka na muna. Yung gastos natin medyo mabigat-bigat. Kailangan pa natin mag-ipon para meron tayong pangpasyal dyan sa Japan. Yung mga taga-Japan, kita tayo December. That's it's a must. Ayun yung yun yung regalo namin sa sarili namin actually. Kami mga banateros, ako, Coach Oli, tsaka si Banat Bay, talagang every year for I think 2 consecutive years na namin ginagawa. Pangatlo ngayon na magkakasama kami. Hopefully, makasama pa din si Coach Oli. Ayan na nga. Syempre, kwentuhan muna tayo. Tayong puro toxic na lang. Magkwentuhan muna tayo at maraming salamat sa inyong pakikinig.
O minsan kailangan natin ng mga ganyan yung iwas-iwas tayo ng konti sa toxicity. Pero sige na, ano na tayo, magbalitaan na tayo at mag-topic tayo dahil mainit yung usapin ng korupsyon sa flood control. Diyos ko po. Grabe, hindi ba? Nakita nyo? Yung binigay na listahan ni Pangulong Marcos, ilan ba yun? 11? O 15? O 15? Oo, yung 15 na yun, ilan lang yung umattend dyan sa Senado. At masaya ba kayo? Ilagay nyo dyan sa comment section kung masaya ba kayo sa naging resulta ng unang pagdinig patungkol dyan sa flood control. Yan, mamaya pakinggan natin yung mga opening statement ng mga senador at yung kanilang mga grandstanding. Oo, at dapat ba ang Kongreso flood control din? Flood control din sila? Yung Kongreso kailangan ba nila dapat mag-flood control din sila, hearing? Wag na. Bakit mo pa flood control hearing mga taga-Kongreso? Involved nga dyan mga taga-Kongreso. Oo, parang ang nagsimula kasi talaga nitong expose na ito, mga bossing, si VP Sara talaga. Kaya pasalamat tayo kay VP Sara. Oo, natatandaan ninyo nung meron siyang interview, I think that was last year. Inilabas niya na yan na the reason why nag-resign siya as DepEd Secretary dahil maraming mga congressman daw ang nangungumisyon at ang budget ng bawat departamento ay nakadepende sa 2 tao lang. O, pangalanan na natin. According to Inday Sara, ang may hawak lang daw ng budget ay si Romualdez at saka si Zaldico, which is Speaker of the House at saka Appropriations. Ngayon may bagong appropriation sa yung chairman ng appropriations sa yung taga First District ng Nueva Ecija, yung babae. Yung babae na ginisa kamakailan ni Toby Chanco. Dahil akala niya siguro makukuha sa pasweet, makukuha sa pa-arte-arte, palandi-landi yung posisyon, kaya ginisa siya ng buhay. Nabalahibuhan yung ale at palagay ko baka hindi nakatulog yun. Isa kasi yan sa pinakamakapangyarihan na posisyon diyan sa Kongreso. Kung sa Senado, ang isa sa pinakamakapangyarihan na komite is yung Blue Ribbon, which is yung mga nag-iimbestiga sa mga taga-gobyerno. Diyan naman, pera sa Kongreso. Ang pinakamalakas at pinakamalupit na posisyon at chairmanship yung appropriations. Dahil yaan ang naghihimay-himay ng mga budget. At imagine ninyo yung sinasabi ni VP Sara, yung in-expose ni VP Sara during yung kanyang interview. Tungkol yun sa DepEd. DepEd yun Parang ang budget na hinihiling nila binawasan ng Kongreso, tapos biglang noong pumasa yung budget, biglang lumaki. Tapos kinuha nila. Parang ganun yung lumalabas may porsyento daw sila. May 40% na nga. Parang lumalabas nga sa isang budget, 12% na lang yung pinakikinabangan dahil lahat napupunta sa layer ng kakurakutan. Ganyang kademonyo ang mga putang ina niyan. Pera ng taong bayan, inilagay natin sa isang buslo, hinati-hati nila. Pero sa bawat buslo na pinaglalagyan nila noong mga pera na yan, putang ina, nakatanghod yung mga kamay nila. Sila rin ang nakinabang, mga hayop sila. Ang pinakamasaklap pa niyan, aside from yung expose na yan ni Inday Sara,
Unang nag-expose talaga is si Pangulong Duterte noong tinawag niya na ang Kongreso ang pinakabulok na ahensya ng gobyerno. Ang sabi niya, yung Kongreso daw, sila yung mga nagpapasa ng budget, sila yung mga nagpapasa ng mga projects or nag-a-assign ng mga projects, sila din yung nagpopondo. Tapos DPWH ipa-funnel, isa-subcon or pakukontrata sa mga kontratista na kamag-anak nung mismong congressman na nag-propose nung project na yon. O kung hindi man kamag-anak, sila mismo. Ayun na nga. Sila mismo ang may-ari ng mga kumpanya na 'yan. Tapos ngayon, ang hinahabol nila, sabi ko nga sa inyo, yung kay Inday Sara, DepEd lang 'yun. Ngayon kahapon sa hearing sa Senado, nalaman natin na ang total flood control project ng gobyerno taon-taon, actually hindi taon-taon, simula nung 2022 hanggang 2025, 3 taon, umabot na ng 1 trilyon at 200 bilyon. Oo, gulat na gulat din ako eh. Oo nga, nagulat din ako, ganun na kalaki. Tapos, mas matindi yung baha ngayon kesa noon. Ngayon, sasabihin na naman nila, bakit nung panahon ni Duterte may baha? Nung panahon ni Duterte, nagkaroon ng flood control hearing? Walang flood control hearing noon. Kasi, normal na bumabaha. Pero yung bumaha ng putang ina yan, hindi na nawala yung baha. Magtataka ka kasi may budget araw-araw, may budget taon-taon. Tapos, yung baha palala ng palala. Dapat kasi yung baha humuhupa. Kasi talagang dito sa Pilipinas, tanggap naman natin na sobra-sobra talaga dito. Sobrang chismoso, sobrang epal, sobrang kupal. Pag umulan dito, parang lahat ng tubig sa mundo nandito sa Pilipinas. Gets naman natin yun na kakaiba talaga umulan sa Pilipinas. Pag, nagpunta ako, pag nasa ibang bansa kami, uulan 30 minutes, uulan 5 minutes, ganun lang. Pero dito sa Pilipinas, pag umulan dito, 3 araw dari-diretso. O kaya naiintindihan natin na mau-overwhelm talaga yan. Pero, halimbawa ngayong taon na to, yung flood control project na overwhelm, anong gagawin mo? O di i-expand mo yung flood control, na yan, tawag yan. Yung flood control, structure ba tawag dyan? O di i-enhance mo. Na-overwhelm pala, ibig sabihin, kasi tingnan mo mayroon kang proyekto. Bago ka magproyekto, may feasibility studies yan. Gaano karami yung tubig na napupunta rito? Gaano karami yung tubig na kailangan nating i-divert dito sa flood, sa floodway na ito? Bakit ka gumawa ng floodway na makipot? Di ba? Ngayon, kung nakita mo may floodway ka na, may baha pa rin, ibig sabihin, mali yung computation mo. Computation mo, mali. Di ba? So kung mali yung computation, nagbabaha pa din, the fact na meron na tayong floodway, dapat binabalikan na natin yung mga nag-isip ng punyetang project na yan. Sir, may floodway tayo. Bakit nandito yung tubig sa labas? Sobra talaga. Bakit hindi tayo nag-isip na sobra-sobra? Halimbawa, ang iniisip na ang pumapasok sa Pilipinas, 2 lang. Halimbawa, 2. I-overreact natin. Gawin natin yung pagpaplano natin para sa 5. Di ba? Halimbawa, yung pumapasok sa pinto na to, 2 lang. Sa 2, medyo kasya na sila. Gawin natin para mas maganda. Worst case scenario, gawin natin 5 para 5 sila, kasya sila sabay-sabay. Tama, hindi ba? Dapat ganun. Bakit putang ina kumbaga kumbaga sa coat? Undercoat hindi ba? Mas maliit kaysa dun sa normal na baha na nararanasan natin. So, may floodway ka, binabaha pa rin, mali yung nagplano. Ngayon, anong gagawin mo? Di i-expand mo yun
para magkasya lahat ng baharon. So, dapat taon-taon nag-i-improve tayo. Dapat, actually, lagi naman tayong binabagyo, lagi naman tayong inuulan eh. Kung itong panahon na to, halimbawa, 10 kilo na tubig yung tumapon sa Pilipinas, oy, dapat ang planning natin nasa mga 50 kilo. Di ba? Laging times 5 para hindi na o-overwhelm. Kasi nga, tinitipid nila, kaya yung mga ginagawa nila either makipot o nagigiba. Kasi nga naman, pag nagiba yung, yung proyekto, anuhin lang natin, magpopondo na naman tayo para dyan. Di magkakapera na naman tayo. Kasi kung totoo na may sabwatan ang mga congressman, pati ang mga DPWH para ilagay yun sa mga flood control sa mga flood control projects na ibinibigay din sa mga kontratista ng mga kongresista. Hindi ba? Talagang sinasadya nila na masira yan. Sinasadya nila na mali yung kanilang computation. Para tuloy-tuloy ang kita ng mga hayop. Imagine, di ba? Ang unang naglabas niyan, dalawang Duterte, si Inday Sara at saka si Pangulong Duterte. Anong ginawa nila kay Inday? Ini-impeach nila si Pangulo, pinakulong naman nila. Ganyan dito sa Pilipinas, mga bossing, ganyan kademonyo ang mga nandirito sa Pilipinas. Kaya sabi ko nga wala na talaga tayong pag-asa kung ganito tayo ng ganito lagi. Kaya kailangan natin na magsalita, kailangan natin gamitin yung ating social media at ilabas ang lahat ng ito. Mantakin mo. Sabi ng katulad din na kung sinasabi, yung in-expose ni Inday is, lang yan? DepEd pa lang yan. Mantakin mo sa DPWH, sandamukal ang pagnanakaw ha. Sandamukal ang kabulastugan. Ilan pang mga kontrata sa Pilipinas, bawat ahensya ng gobyerno. Ilan ang ahensya ng gobyerno? Department of Agriculture, DOST, Department of Transportation, Department of Tourism. Ilang departamento yan? Ilang mga kontrata ang pinapasok ng mga departamento na yan? Kung departamento, itong DPWH, DOTR pa to. Department of Transportation pa to. Yung DepEd, dalawang ahensya pa lang yan. Ganito na karami, trilyon na, mga bossing, yung nawawala sa atin, ninanakaw. What more? Kung sisilipin pa natin lahat ng mga ahensya na yan, kasi kung may kabulastugan dito, pati sa edukasyon, sigurado, sa lahat meron yan. Kaya mapapansin nyo na ang tagal-tagal na ni Pangulong Marcos sa posisyon. Tapos dati ang budget natin, kahit ng mga previous administrations, ang budget niyan 4 trillion lang. Mantakin mo ang budget natin ngayon, 6 to 7 trillion. Sa pamumuno niya, tumaas yung hinihingi na budget, 6 to 7 trillion. Tapos, wala siyang nasisimulan, wala siyang natatapos, puro ganito pa, puro barag-barag. Kaya ang ginagawa ngayon nito ni Pangulong Marcos, damage control. Para hindi siya masisi dahil wala na kalikasan na ang nagbibisto sa punyeta Kalikasan na ang nagbibisto sa kabulastugan ng mga hayop na yan at kahinaan ng kanyang liderato. Kaya ang ginagawa niya ngayon, ini-expose niya kunyari para hindi siya masisi. Ulul, kahit anong gawin mong pag-i-expose, masisisi at masisisi ka, ikaw ang signatory niyan, tatanga-tanga ka. Ikaw ang pumirma niyan. So lahat ng tingnan ninyo, lahat ng namatay ng war on drugs, di ba sinisisi nyo kay Duterte? Ngayon, lahat ng pagnanakaw ng mga nasa gobyerno, kanino nyo isisisi? Hindi nyo isisisi kay Bongbong dahil siya nag-e-expose ngayon. Ano ba in-expose niya? In-expose niya yung budget. Alam naman natin kung magkano yung budget ng flood control. In-expose niya yung mga contractor. 'Di ba? 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 In-expose niya yung mga contractor. '
Oh, in-expose niya ba yung mga pangalan ng mga kontraktor? In-expose niya ba na dun sa mga kontraktor na yon, eto yung may mga ghost projects? Wala naman. 'Di ba? Naglabas lang siya ng impormasyon na alam naman natin pare-pareho. Pero butas yung impormasyon niya. Kailan pa siya nag-SONA? Ilang buwan na? Isang buwan? 2 buwan na? O may nakulong na ba? Meron na ba na-cancel na mga lisensya ng mga ng mga kontraktor sa Pilipinas? Wala. Para saan pa tong ginagawa ni Bongbong? Ginagawa lang ni Bongbong yan para makaiwas siya sa sisi. Pag sinisi mo siya, ba't mo sinisisi? Ako nga yung nagpapaimbestiga. Kaya ka nagpapaimbestiga kasi hindi nyo na kayang itago. Nililigtas nyo na lang yung sarili ninyo. At sigurado ko, kayong mga congressman, mag-ingat kayo. Sabi ko nga sa inyo Walang tibay na maaasahan to si Bongbong. Kung traidor ito sa mga Duterte, nag-traidor ito kay Pastor Apollo Quiboloy, nag-traidor ito sa 31 million na bumoto sa kanya, putang ina, tatraidorin kayo lahat niyan. Kayong lahat ng mga congressman na akala ninyo, kayong lahat ng mga kongresista dyan na akala ninyo si Bongbong lalabang kayo hanggang dulo, ulul. Tangin na, sabi ko sa inyo, mauunang lulundag yan, mauunang aalis yan. Parang yung ginawa nila noong panahon na tumakas sila. Noong mahuhuli na sila dahil sa kabulastugan ng tatay niya, tumakas na sila. Ganon din ang gagawin yan. Kaya nga sabi ko nga itong liderato niya, palubog na talaga, kaya inililigtas niya na yung sarili niya. Siya yung kapitan Siyempre yung kapitan may sariling tawag dito pag lumulubog yung barko, 'di ba sa Titanic, merong mga merong mga barko, bangka na maliliit na sasakyan. Mauuna yan na pupunta doon. Isasakripisyo kayo niyan. Kaya naku po, humanda kayo. At dahil dyan, panoorin natin yung mga yung mga nangyari kahapon. Ito, yung mga unang-unang mga oras si Marcoleta talaga naman galit na galit. Pakinggan natin itong isang kupal na umattend doon sa Senado na isang kontraktor diyan sa Cebu. Nung nakaraan lang si Pambari 4, ang daming sinasabing mga issues ng mga flood control diyan sa Cebu na andaling masira. Ito, panoorin natin kung paano nagalit si Marcoleta. Rodante Marcoleta, ang inis nito dahil sa umano'y magkakasalungat na pahayag ng isang kumpanyang dumalo sa pagdinig. Si Senator Erwin Tulfo gusto namang paimbestigahan ang mga opisyal ng DPWH na yumaman sa pagiging kontratista. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, ha? Uminit ang ulo ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta dahil sa pabago-bagong sagot ni Alan Quirante. Siya ang may-ari ng QM Builders, isa sa 15 kontratista na pinangalanan ni PBBM kamakailan na nakakuha ng higit 7 billion pesos na halaga ng flood control project. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Tingnan mo, ganito kasi nungaling to mga punyeta na to. Alam mo walang utak. Putang ina, paano naging bilyonaryo yan? Mantakin mo itong gunggong na ito. Meron siyang 2 billion na assets at saka pera sa bangko. 2 billion. Kilala nyo ba yung putang ina niyan? Kilala nyo ba tong kupal na to na bilyonaryo siya? Kilala na natin dito mga bilyonaryo, Lusyutan, mga ganyan Pero ito, normal, mukhang parang may topak Paano nagkaroon ng ganung karaming pera ito? Putangin na, dapat i-lifestyle. Anong apelyido nito? Di ba? Dapat i-lifestyle check to. Kahit na private, dapat yung AMLAC
ang ano diyan, ang nag-check sa kayamanan nito. Saan nanggaling yung 2 bilyon nitong hayop na ito na hindi naman nating kilala? Tapos nakakakuha siya ng up to 40 billion na proyekto. 40 billion. Imagine. Kasi kung ako gago ko. Kukuha ako ng tangang kontraktor. Tapos ako magpapayaman sa kanya. Magbibigay ng mga projects sa kanya dahil small time siya. Papayag na lang siya kahit barya-barya lang yung makuha niya. Basta ang importante, may proyekto siya. Ako naman yung nagbibigay ng proyekto. Halimbawa, congressman ako, senador ako. Ano lang kita, parang kay Napoles, di ba? Ano lang kita, front lang kita. Sa'yo ko ilalagay lahat. Pero kukunin ko rin yan sa'yo lahat. Tapos ikaw, gawa ka lang ng konti. Magmartilyo ka dyan. Total, kami rin naman na mag-check eh. Tapos yung DPWH, lalagyan ko lang. Pipirman lang DPWH, project, tapos. Hindi ba? Kasi ito mga ganito itsura. Ito mga ganito itsura, magkakaroon ng 2 bilyon. Kaya nga sabi ni Marcoleta, maniniwala ka sa ulul na yan. Na makakakuha ng 40 billion yan. Puta, hindi nga kayang sumagot ng maayos. Hindi nga makapagsalita ng English na maayos. Kasi naiintindihan ko, Bisaya siya. Mahirapan siya magtagalog. Pero usually, ang Bisaya magagaling mag-English. If they cannot speak or they cannot express themselves in Tagalog, they can actually express themselves in English better. Pero ito, mga sagot nito, alam mo na eh. Nagsimula lang sila sa hardware. Imagine. Noong 90s, nagsimula lang sila sa hardware, nagbebenta ng pako at saka mga 2x2. Tapos ilang taon, biglang naging ganyan na kalaki, billion worth of company na hindi man natin kilala. Di ba? Mas mayaman pa siya sa Mang Inasal. Mas mayaman pa siya sa Jollibee. Ayop talaga naman, Ganyan sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, pag ikaw sinwerte ka, nakita ka ng isang politiko, may potential ka dahil tanga ka. At tarantado ka, ayan, popondohan ka, tapos, ganyan, yayaman ka. Wala kang pakialam kahit makadamage ka. Basta ang importante, kumita kayo pare-pareho. Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Pero nang klaruhin ni Senator Bam Aquino, itinama ni Quirante na ang mga proyektong nagawa ng kanyang kumpanya sa pamahalaan ay sole proprietor dahil ongoing pa ang proseso sa incorporation nito. Na-question din ni Senator Win Gatchalian kung bakit pumasa ang QM Builders ni Quirante gayong sa record na kanilang isinumite sa Securities and Exchange Commission, halos wala silang income. Na siya ring pinagtaka ni Quirante kung bakit ganon ang kanilang record sa SEC. Tinan mo wala silang income. Paano dumami pera niya sa bangko? Kaya kung titingnan mo, itong mga to, front lang to. Front lang yan. Kasi may ganitong style yung mga, ako may kilala ako kasi may bahay kami dyan sa Cubao. Di ba taga Cubao ako? May bahay kami sa Cubao. So, yung lupa namin na yun, syempre, isang compound dyan, magkakamag-anak, may mga kanya-kanya kaming Pero isang titulo lang yun. O ngayon, nag-decide yung mga magkakamag-anak na ibenta na natin to. Oo, kahit ayaw nung isa, kung mas marami yung may gusto, wala kami nagawa. So, umalis kami. So, matotal, ang nakabili nung lupa namin, politiko. Mag-i-eleksyon. Kailangan yung pera niya sa bangko, mailabas niya. Makabilis mailabas niya. Para, kasi nga, di ba, yung sal-in nila. Kasi kung pera sa bangko, medyo alanganin yun. Kailangan yung value mo, yung worth mo, nasa mga property. So, binili yung aming lupa ng mga 30 million. Pero ang value talaga niya, mga nasa 60 million. Pero sige na, para mabenta lang 30 million. Binili niya. Pagkatapos ng eleksyon, binebenta niya ulit ng 60 million. Para bumalik na yung pera sa bangko nila. Ganon ang ginagawa nila. Nilalagay nila sa property yung mga pera nila or
nilalagay nila sa mga ganitong tao. Ang tawag dyan sa mga yan, launderer. Oo, yaan yung mga tagalaban ng pera nila. Tagalaban tawag dyan. Pera ng gobyerno ilalagay sa isang lehitimo na negosyo na wala naman talagang kaalam-alam. Oh, tapos yun, pag dumaan na doon yung pera, malinis na yun, magagamit na nila yung pera sa kanilang pansariling kapakanan. Ayan yung tinatawag na labahan ng pera. May isa pa akong kilala. Naging basketball player pa ako niyan. Oh, naging player pa ako ng kumpanya na yan. Ang mga ang mga kontrata niya, gobyerno din. Gobyerno din. Kasi syempre magtatanong ako, kunin mo akong players, anong team? Ganito ba may team sa isang prestigious na liga. Nagbabayad ng mga import, nagbabayad ng mga egoy na taga Cameroon. Tapos mga ex-PBA player yung mga kakampi ko. So pati ako, may bayad kami lahat, may sweldo, may kontrata kami doon sa kumpanya na yon. Ngayon, may trabaho ako. Yung kumpanya na yon, dahil gustong-gusto ako nung may-ari, sabi niya sa akin, mag-resign ka na, sa akin ka na lang. May trabaho ako, maganda trabaho ko eh. Ilang taon na ako, isang dekada na ako sa trabaho ko eh. Siyempre, with all the benefits. So, tinanong ko siya kasi mahilig siya mamigay talaga ng pera. Mantakin mo, sasama ka sa kanya. Para pumunta lang kayo sa, halimbawa, mag-out of town kayo. Sasama ka sa kanya, babayaran ka niya. Oo, nandiyan na, lumabas na yung mga sapatos ninyo tsaka yung uniform. Kunin nyo sa Boracay. Ganun siya, karaming pera niya. So nagtataka ako kasi kinukuha niya ako. So kung kukunin mo ako ng empleyado, anong trabaho ko sa iyo? Mantakin mo, ang trabaho ko sa kanya, kung nasan daw siya, nandudun lang ako. Pag gising siya, gising ako. Pag tulog siya, tulog din ako. So ibig sabihin, bodyguard? Hindi. Basta kasama mo lang ako, iinom lang tayo, party lang tayo. Ganun ang trip niya. So medyo nag-alala ako sa kanya. Sabi ko, ano bang racket nito? So tiningnan ko, nilook up ko yung pangalan ng kanyang kumpanya, which is a construction firm na di umano nagkukumukontrata daw sa gobyerno. Nung tiningnan ko, walang physical na opisina. Ni walang mga sasakyan na parang, di ba, usually makikita mo yan, may mga truck yan, may mga service yan, di ba? Wala. Sports car. Pakadami niyang sasakyan. So sabi ko, alanganin to. Oo, kasi nabalita ko, bumibili daw ng sasakyan, cash. Tapos, sa tuwing kasama namin siya, walang cash lahat ng transaction niya. Magpapasara siya ng isang bar, cash. Pupunta kami sa grocery, magbibigay cash. Never ko siyang nakitang gumamit ng card. So sabi ko, mayroong shady dito. May something dito. True enough. Oh, syempre hindi ako na silaw sa pera niya. Oh, kasi mas importante sa akin yung long term eh. Magandang professional ako eh. True enough, ayun na, lumabas na yung ngayon nagtatago na siya kasi ang dami pala niyang dinispal kong pera, walang hiya na yan. Yung palang mga perang ginagasta niya, di umano may isang malaking congressman na involved. Na yung mga pera pala na ginagastos namin during that time, hindi pala sa kanya. Front lang pala siya. Personal experience to Kaya nga sabi ko, ako hindi ako mahilig sa pera. Madami ng taong gustong bumili sa akin kasi ako yung tipo ng tao na agaw attention ako eh. O gustong gusto akong kasama ng mga malalaking personalidad kasi nga ang laki kong tao. So pag kasama mo ako parang bakulaw, may kasamang bakulaw. Alam mo yun, ang hilig-hilig nung tao na yun na pinapaligiran niya yung sarili niya ng mga malalaking tao. Kasi nga, yung mga Cameroonian, ang tatangkad niyan. Takin mo, binabayaran niya yung mga yan. Pati mga ex-NBA, ex-PBA import. Ganun yun. Ganyan ang kalakaran niya, ganyan ang sistema. Kaya ako, nung nakita ko to, alam ko, katulad to nung dati kong boss sa basketball. Na ngayon ay nagtatago na kung saan kasi hinahunting na din siya. Kasi nga, yung mga pera na ginagastos niya, yun yung mga pera na supposedly nilalaban ng kumpanya niya.
ginastos niya. Ayun, ngayon, nagtatago na siya. Nabigyan daw siya ng lisensya mula sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB noong 2003 hanggang sa Kaya numantakin mo maging quadruple A ka. Pagka quadruple A ka, ibig sabihin, lahat ng mga malalaking kontrata, pwede ka nang makakuha. Mga big ticket contracts yan. O grabe, bilyon-bilyon talaga yan. Tapos tingnan mo yung tsura ng tao. Tapos titingnan mo yung financial statement nila. Pucha, wala silang kinikita. Saan ka makakita ng negosyo na walang kinikita? Di ba? No, doon ka magtataka. O kaya alam mo na posible itong mokong na to, front lang yan ng mga kurakot sa gobyerno na yung kumpanya niya, yung dinadalan ng mga pera para laban. kamit nito ang kategoryang quadruple A. Ito ang dapat fini-freeze ang assets. Ito ang dapat na chine-check ng AMLAC. Kasi tingnan mo, sino ang naka-freeze ang assets ngayon? Si Arnie Tevez naka-freeze yung assets. Ang kaso niya, murder. Di ba? Oh, sino pa? Si Pastor. Yung mga assets. Tama mo si Pastor Quiboloy, meron silang simbahan. Yung mga assets ng simbahan, hindi nakapangalan kay Pastor. Pero naka-freeze yung assets ng mga accounts ng simbahan niya. Again hindi nakapangalan sa kanya. Bakit mo i-freeze yung assets niya? At saka ano ba kaso niya? Anong kaso niya? Hindi ba? Ang kaso niya is human trafficking, rape na walang ebidensya? Saan ka makakita ng kasong rape na i-freeze yung assets mo? Napakalabo. Buti sana kung taga-gobyerno ka, nagkamal ka ng saan damukal na kayamanan, yan. Dapat i-freeze mo yung assets yan. Pero ito, katulad nito mga to, kumukontrata ka sa gobyerno, sobrang yaman mo, palpak ang proyekto mo, iniimbestigahan ka, dapat fini-freeze yung assets yan. Bakit ang fini-freeze nila yung assets? Yung mga pribadong mga tao na wala namang ninakaw na pera ng gobyerno. Doon ka magtataka, hindi ba? Dapat AMLAC, gumalaw na sila dito. Kaya ang Senate, utusan ng AMLAC na i-review ito at kung mayroong kaduda-duda dito, i-freeze na yung assets nito. Baka mamaya lahat ng crane yan, lahat ng mga backhoe yan, baka pag-aari ng Pilipino yan. Dapat sinisequester natin yan. Status. Kaya siya napayagang tumanggap ng net financing contracting capacity ng hanggang sa 40 billion pesos. Pinaimbestigahan naman ni Senator Erwin Tulfo sa DPWH ang mga kontratistang opisyal ng DPWH at ang in-house Inasang ka makakita? Taga DPWH ka. Tapos may contractor ka din. Pucha, conflict of interest. Hindi nyo ba talaga naiintindihan yung ibig sabihin sa bagay? Tanginan yan. Ultimo yung gobyerno natin ngayon Sila Bongbong Marcos Ang dami nilang mga pinaglalagay daw di umano ng mga kamag-anak sa mga posisyon conflict of interest yan. Katulad yan, si Martin Romualdez. Tapos yung kamag-anak niya yung Romualdez sa Amerika na ambassador. Di ba? Conflict of interest. Sa mga kumpanya nga, bawal magkakamag-anak Bantakin mo yung mga kumpanya ng gobyerno, magkakamag-anak, yung mga nasa DPWH, contractor din. Tragis yan. construction ng kagawaran. Nigisa tayo sa sarili natin mantika. Dahilan kaya marami na anyang mga bilyonaryo sa DPWH. Meron po ba kayong mga lifestyle check? Kahit in your inter lang sa office ninyo na baka yung mga undersecretary natin, 5 yung bahay dyan sa Corinthians, yung ilang USEC natin, may mga eroplano, may mga yate. May ganun ho ba? Wala rin. Wala rin. Utangin na, di ba? Takin mo yan. Pantakin mo yan. Kung halimbawa ako amo mo, ako tatanga-tanga tong DPWH na to Ako amo. Nakikita ko, yung mga tao ko, alam ko naman magkano lang sweldo nyo Alam mo, may kwento pa din ako dyan Meron ako isang kumpanyang pinasukan. Na IT company din. Ngayon, yung mga kasamahan ko, tataka ko. Maliit lang ang sweldo namin kasi nagsimula akong magtrabaho.
ang sweldo ko wala pang 12,000 isang buwan. Ganun kababa ang sweldo noon ng IT. Oh, yung mga kasamahan ko, puta, gulat na gulat ako, araw-araw naka-Starbucks. Papasok Starbucks, tapos ang lunch Jollibee, McDo, Coffee Bean, ganun yung mga everyday yun. Ang tagal ko doon, 7 taon ako sa kumpanya na yun. Tapos ako nagbabaon ako araw-araw, pack lunch ako. Oh, kasi magaling magluto tatay ko eh. Pag nagbaon ako, putang ina, parang unan ng sanggol. Yung dami ng baon ko, ang dami kong pagkain lagi. Pero luto yun ng tatay ko. Gugulat ako sa mga kasamahan ko. Ako talaga nung araw na yun, can't afford ako ng mga Starbucks na yan. No, yung mga ano na yan, take out, hindi ko afford talaga yan. Tsaka, kaya hindi ko nakasanayan yan eh. So doon ako nagsimula, nakikita ko yung mga kasamahan ko, ganun ang style. May mga sasakyan. 'Di ba? Ngayon, nagkabistuhan sa kumpanya namin na puta itong grupo na ito, mga kawatan. Mga kawatan, marami pala silang sideline na ginagamit nila yung kumpanya. Ngayon, sinisisi ko yung amo namin. Kasi ako nga napansin ko nakakaiba yung ano nila yung kanilang kilos Puro bago sapatos, may mga sasakyan, tapos ganito, ganyan. So, sinabihan ko siya na, bilang isang boss, dapat nakikita mo, namomonitor mo yung mga tao mo. Hindi mo man sila i-lifestyle check, pero magtataka ka na araw-araw, araw-araw ganito. Tas ang masaklap pa nito, magkasama sila, nung boss namin at saka yung mga kawatan na yun, magkakasama pa silang gumigimik minsan. Nag-aambag-ambag sila. Hindi ka ba nagtataka, ikaw ang nagpapasweldo sa kanila, ganito lang ang sweldo nila, paano nila na-afford yung good time? Hindi ba? Subopol ka. Kaya ito, ganito yung nangyayari dito. Nakikita mo yung mga tao mo, putang ina, sanda mo ka lang Rolex. Yung tao mo, sanda sports car, may yate, may eroplano, saan-saan nakakapunta. Hindi ka nagtataka. Hindi mo man lang pa-imbestigan, putang ito, ba't ang daming pera nito? Di ba? Hindi mo naiisip yun? O baka, yan talaga ang trend nyo. Pare-parehas na kayong mga bilyonaryo. Okay. Kasi sir, sabi for now, kay kami nag-uusap-usap dito, sa DPWH mo makikita ang pinakamayaman na opisyal sa ating bayan. The Department of Public Works. Dati po, Bureau of Customs. Ngayon, Department of Public Works and Highways na. Nabisto naman sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na walang koordinasyon ng DPWH at DNR, partikular ang River Basin Control Office nito para sa mga flood control and mitigation projects ng gobyerno. Sabi ni Marcoleta na sadyang nilikha ang River Basin Control Office para sa mandato na makipag-ugnayan sa DPWH at NDRMC para bumalangkas ng master plan para sa pagtugon sa mga pagbaha. Ayon kay Marcoleta, hindi naririnig ang nasabing tanggapan na attached agency ng DNR. Aminado naman si DPWH Secretary Manuel Bunoan na nagkulang sila sa koordinasyon para rito. Gawa na kayo ng project, DPWH. DBM, bigay ng pundo. So talaga pong walang mangyayari sa lahat ng project. Dito po, matibay na po ang kawalan po ninyo ng coordination dito. I admit, Mr. Chairman, that we have not had any significant coordination at this point in time. There was no coordination at all. We started from the wrong foot. Alam mo, ang dapat na gagawin sana nitong DPWH, kaya may yung wawaw kasi na yon nakakakuha may mga ghost projects daw yun. Tapos yung wawaw, nakakuha daw yan ng mga ghost projects noong panahon ni Pangulong Duterte. Dapat ang gagawin nito, isisisi kay Pangulong Duterte. Kaya lang, kung meron man noon, putang ina, hindi niya pwedeng ibalik doon Bakit? Kasi ang dami ngayon Buti sana kung maayos yung mga proyekto nila ngayon, pwede niyang isisi sa nakaraan. Hindi Since 2022 hanggang ngayon, bulok yung mga proyekto nila Technically, nagbigay tayo ng 1 trilyon na pera sa DPWH para lang yan dyan sa flood control Wala pa yung mga kalsada, yung mga... Naku po,
Kaya sobrang yaman nila. Itong pinag-uusapan natin 1 trilyon, flood control lang ito. Ano pang mga proyekto ng DPWH? Lahat ng kalsada, rock netting, pati yung mga mga classrooms ng eskwelahan, kanila yan. Lahat ng may ginagamitan ng semento, sa kanila yan. So, this is flood control project alone. Imagine niyo yung iba pang mga proyekto nitong mga kupal na ito. Gaano karami yan. Kaya, nako, grabe talaga. Kaya nga nung nakaraan, di ba, si Arnie Tevez gusto ngang tumistigo dito. Kasi sinabi niya, nung 2023 yun, if I'm not mistaken, 2023 sinasabi niya na sa batas, dapat Department of Education ang may pinakamalaking budget allocation. Pero bakit for 3 consecutive years na ang pinakamalaking budget allocation DPWH? It's a sign na magnanakaw ang mga yan. Kasi budget ng edukasyon na sa batas yun na dapat siya ang priority. Pero lumabas ang priority DPWH, which is against the law. Sinasabi na ni Arnie Tevez yun noon Kaya sana payagan siyang pumunta rito sa Senado at magsalita dahil bago pa magsalita si Pangulong Duterte, bago pa magsalita si Inday Sara, ang unang-unang nagsiwalat ng scam nila ni Zaldico tsaka hindi kilala si Zaldico noon. Hindi kilala si Zaldico. Nakilala si Zaldico dahil kay Villanueva nung nag-privilege speech sa Senate at saka kay Arnie Tevez na di umano sinasabi niya na dalawa silang bagman Si Tevez mismo nagsasabi niyan Na sinabi niya kung paano mamigay ng pera. Paano sila mamigay ng pera, mamahagi ng pera sa mga kaalyado nila sa Kongreso. Kaya nga kaya nga dapat talaga mapunta si Arnie Tevez niyan para magkalabasan ng baho Dahil ako feeling ko talaga kaya nila kinakana si Tevez. Dahil madaming alam kaya nga nila yan inexpel sa Congress, 'di ba? Kaya ginawa pang terorista yan. Tinanggal nila sa Congress dahil nagbubudos-budos lang. Ang daming magnanakaw sa Kongreso, ang daming mga kriminal diyan. Yung si Franz Castro nga convicted criminal pa. Convicted by yung Philippine court tapos nakatapos pa ng termino. Alam niyo yun. So kailangan talaga maimbestigahan ng sobra ito at kailangan malaman natin. Ako, di nga sa akin ubra itong mga ganitong pahiyaan lang sa ganyan. Makakapalang mukha niyan. Ako, pahiyain mo dyan. Bigyan mo ako ng trilyon tapos pahiyain mo ako dyan, okay lang. Kahit kulong mo pa ako na 1 taon dyan, okay lang Basta nakuha ko na yung trilyon, nakuha na nitong mga to yung mga pera Nakanakaw ng mga hayop na yan Hindi ba? Nakakuha na yan sila. So dapat yan sa mga yan, dinidemanda na sa ombudsman para masintensyahan yung mga yan, makulong yan sa regular na kulungan. Si Pangulong Duterte, walang kasalanan, nasa kulungan itong mga hayop na ito. Inuubos ang pera ng taong bayan, nandiyan dyan sa laya. Kaya po pala ganito. Kaya inutos na ni Senator Marcoleta na maimbitahan ang mga opisyal ng River Basin Control Office sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control projects. Unang isiniwalat ng Billionaire News Channel ang mga maanomalyang insertion sa 2025 budget na napunta sa maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. Para sa agenda. Ayan. Diyos ko po. Again, sinasabi ko to sa inyo. We are talking about what? We are talking about we are talking about flood control project alone. Isa sa pinakamalaking allocation ng flood control, Bulacan. Tangina yung Bulacan, hindi na naubos ang baha dyan. Naniniwala ba kayo na yung gobernador ng Bulacan sinasabi wala siyang alam sa mga flood control projects? Baka hindi ka lumalabas ng opisina mo kaya wala kang alam. Imposibleng hindi mo alam. Mag-a-apply ng mga permit yan sa Kapitolyo Tapos sasabihin mo hindi mo alam na may mga flood control, ganun kalaking flood control projects na sa inyo. Kasi
Merong post yung Bulacan kung mula first district hanggang huling district. Parang lumalabas daan-daang bilyon ang nakuha ng probinsya ng Bulacan para sa mga flood control project. Tapos makikita natin kawawa ang mga Bulakenyo nagkakagalis na nga sa paa eh. Sa sobrang babad sa baha, Diyos mio. Hay. Ito. So, dito po napupunta mga bossing. Dito po napupunta yung inyong mga pera. Dito napupunta sa ghost projects. Ano ba yung mga ghost projects na yan? Sige nga. Dinig ng Senado ang 8 sa 15 kontraktor na may pinakamaraming flood control projects sa bansa. Kaya questionin dapat ang ilan sa kanila dahil sa mga ghost flood control projects. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. There are ghost projects there. In all candidness, Your Honor, I think so. Umami na mismo si DPWH Secretary Manuel Bunoan na nagkakaroon talaga ng ghost flood control projects base raw sa impormasyong nakarating sa kanila. Sa pagsisimula ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa umunoy anomalya at katiwalian sa flood control projects, sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na may ghost projects sa Bulacan, partikular sa Kalumpit, Malolos at Hagonoy. Ang kontraktor daw ng mga ito ay ang Wawaw Builders Corporation. Kabilang ang Wawaw Builders sa listahang inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos na top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects sa bansa. Ang tanong, may ginagawa ba ang mga kontraktor ng ghost flood control projects ngayong nabulgar na ang umano'y modus nila? I don't think that they will have that capability anymore. There is no project at all that was implemented. There's no project. Ang tanong, sir, may kinasuhan ka? Mantakin mo, meron pala kayong kinalaman or alam na mga ghost projects. Ang tanong, may nakulong ba? Utang ina niyan. Tingnan ninyo walang nakukulong na drug lord. Walang nakukulong na smuggler. Walang nakukulong na hoarder. Walang nakukulong na mga kontraktor ng mga ghost projects. Walang nakukulong na mga empleyado ng mga kawani ng gobyerno o mga leader ng mga lokal na nag-ghost employee. Hayop na yan. Meron pang issue sa tupad na ghost employee din sa tupad. Yung parang bibigyan kunyari ng tupad pero hindi naman talaga existing yung tao na yun. Oo. Totoo. Mantakin mo yan. Wala tayo na huling kriminal. Ang daming krimen na nagaganap. Nabibisto yung mga krimen pero walang kriminal na nahuhulit na pakukulong. Yan yung legacy ni Bongbong. Yan ang legacy na iiwan ni Bongbong sa bayang Pilipinas. Ano yun? Walang naipakulong. Wala lahat. Pagka tinanong mo sila, mababa ang crime rate. Talagang mababa ang crime rate. Bakit? Putang ina, walang napapakulong na kriminal eh. Talagang pag tiningnan mo, malaki ang nahuhuli na droga. Nasan yung drug lord? Wala. Malaki, ilang mga warehouse ng bigas ang nakuha na nahuli. Nasan yung mga buro bodigero? Nasan yung may-ari nung smuggled na bigas o yung hinuhoard na bigas? Dito naman, ghost projects. Ilan na yung nakulong na mga kontraktor? Wala. Hayop talaga naman. And payment has been made. Tapos na, nasunog na yung pera natin. Meron mga figures dyan. Huwag nyo ako lulukuhin dito. Labas nyo kung magkano yung in-award nito sa Wawaw. Nakakadiri kayo. Mr. Chair. Ayon kay Bunoan, Nakakadiri, no? Sabi ni Jingo, kakadiri kayo. Nakakadiri naman talaga yan. Inang yan, isipin mo, ghost projects, inaamin nyo na merong ghost projects. Anong ginawa nyo? Wala. Tang ina yan. Dapat kontakin ng ombudsman eh. Ombudsman. Kaya COA, ilan na ang inireklamo ng mga kontraktor? Wala. Ano ba? COA ba? COA ba ang mag-ano sa mga kontraktor na yan? Di ba normal na korte? Ewan?
Noon 9 billion pesos ang kabuuang pondo na ibinigay sa Wawaw Builders para sa mga proyekto nila mula pa 2021. Halos 6 billion pesos Ayan, pwede mo ibalik kay Pangulong Duterte kasi 2021 eh. So, noong 2021, may mga proyekto na sila. Pero ang tanong, noong 2021 ba, ghost projects ba yan? Di ba? Kasi panahon pa ni Duterte yan, 2021. Totoo naman yan. Pero, ang issues kasi natin ng pagbabaha is mula 2022 hanggang 2025. Masyado na tayo marami. Ang daming ulan, ang daming bagyo, lindol nung panahon ni Duterte. Walang ganito. Walang hearing na naganap na ganito. Nanghihingi pa nga ng special power si Pangulong Duterte para makapag-move siya ng pondo. Hindi ibinigay sa kanya. Pero nagawa niya, nagampanan niya ng maayos lahat ng mga kinaharap na issue ng bayan natin noong panahon niya. Ngayon, mantakin mo tinatago nila yan. Since 2022 hanggang ngayon, itinatago nila to. Pinagkakakitaan nila to. Trilyon na. Sabihin na natin, sa 1 trilyon, 800 billion na. Sabihin na natin 800 billion kasi 12% lang daw yung napupunta talaga sa project. Kaya nga yung mga project nila puros tipak-tipak nagigiba Dahil, syempre ikaw kontraktor. Ganito lang yung pera nasa iyo. Pagkakasyahin mo yung pera mo, kaya nga magugulat ka Pag tiningnan mo, yung kumpanya, walang kinikita. Kaya walang kinikita kasi lahat ng pera nilalagay naman nila doon sa construction. Pero basta lang magmukhang ganun. Magmukhang meron, pero pag binutas mo yun, wala talagang yung bakal yun. Kasi ang kinikita na ito mga kontraktor na to, pailalim. Ang kinikita nila, komisyon. At hindi nila pwedeng i-declare yun. Kaya magtataka ka man, nagulat daw yung isang kontraktor kanina, bakit wala daw silang kinikita. Wala silang kinikita kasi nga, lahat ng pera talaga na yan, halimbawa nga 1 billion yun nilagay, mga 800 million, napupunta na yan dun sa mga kurakot. Tapos yung 200 million, yun na lang yung pagkakasyahin nila sa project. Lalagyan nila semento, bakal, bubuin, huhulmahin nila. Sana wag tamaan ng tubig dahil magigiba yan. Tapos pagkatapos nun, okay, napirmahan na lahat. Under the table na yan. Dun kumikitang mga hayop. Ganong kayaman ng mga yan. Kaya ayan 9 billion ang binigay doon sa Wawaw. Magkano yung napunta doon sa mga nag-endorso ng mga proyekto na yan? Sabi ko nga dapat talaga mapangalanan Bawat proyekto na yan makuha at makita kung sinong taga-gobyerno yung nag-sponsor ng mga proyekto na yan para matapos ang usapan ito para sa flood control projects sa First Engineering District sa Bulacan. Yung 5 billion na in-award sa Wawaw Builders para sa province Bulacan First are engineering. all ghost projects. There seems to be some ghost projects actually as reported, Your Honor. Are you investigating this right Yes, now? Your Honor. We're investigating it. Kung mapatunayang ghost projects nga ito, magsasampa raw ng kaso ang DPWH laban sa kontraktor at sa lahat ng may kaugnayan sa proyekto. Nirelieve na rin daw ni Bonoan ang mga tauhan ng DPWH sa District Office sa Bulacan. Hindi naman humarap ang kinatawan ng Wawaw Builders sa pagdinig. Absent din ang 8 iba pang kontraktor sa nakakuha ng pinakamaraming flood control projects. Kabilang siya ng Alpha and Omega, St. Timothy, SunWest at iba pa. Inimbitahan din Diskaya, grabe yun Pinakikita ng Diskaya gaano karami yung sasakyan nila. Dati raw nangungutang sila, ngayon napakarami na nilang sasakyan. Putangin na yan. Sige, flaunt pa more. Ipakita nyo pa kung gaano karami yung mga pera yung nakulimbat nyo sa gobyerno. Tangina talaga. Ano pa naman yan? Sister pa naman namin sa Eagles. Yung po, taragis na. Kabatch namin yan Yung kabatch namin nanumpayan sa Eagles, walang hiya naman talaga. Walang brad, sister. Putang ina, pag magnanakaw, dapat pakulong yan. sa pagdinig ang 15 kontratista na sinasabing naka-corner sa marami sa mga flood control projects sa buong bansa. Pero 7 lang sa kanila ang dumalo sa hearing. Kaya ang Senado mag-i-issue ng sabina para sa mga absent na kontratista at para... Alam nyo, dapat ito yung mga hinahabol. Hindi yung mga vlogger. Ganyan ginawa sa amin Oo, putya yan. Kailangan namin umatin. Tapos, putya, lintik ang harassment sa amin pagka hindi kami umaatin.
O itong mga to, dapat talagang habulin natin. Yung mga nagwaldas ng pera ng gobyerno, hindi yung mga yumayak-yak sa mga maling ginagawa ng gobyerno. Ito ang talagang dapat pinapatawag. Itong mga to ang dapat talagang ikinukulong. Hindi yung mga nagpapahayag lang ng kanilang mga sarili. Masigurong dadalo sila. Tingnan ninyo, nagagalit kayo sa amin na nagpapahayag kami. Tingnan ninyo, ang dami nyong kabulastugan. Napakarami nyong scam, napakarami nyong pagnanakaw, tapos nagagalit kayo sa amin. Walang yan naman. Ayusin nyo yung trabaho. Wala kayong maririnig sa amin. Papalakpakan namin kayo. Maniwala kayo. Sabi ko nga sa inyo, kumonta kayo sa amin mga taga-gobyerno. Tapos sabi mo, Boss Dada, i-content mo naman tong magandang ginawa ng distrito namin. Content mo naman tong magandang ginawa ng mayor namin. Igagawin ko. Gagawin ko basta bigyan nyo ako ng, kumbaga ng mga makatotohanang bagay. Ipapakita natin sa mga Pilipino kung gaano kayo kagaling na politiko. Pero kung wala kaming nakikita, talagang wala kaming may ibabalita. O tulungan nyo kami. O yung PCO, tulungan nyo kami. Magbigay kayo sa amin ng mga materyales na pwede nating i-content na mga nagagawa ni Bongbong. Hindi yung gawa-gawang kabalastugan, ha. Huli na namin yung style ni Bongbong. Kaya ginagawa ni Bongbong ngayon tong mga expose na to para hindi siya masisi bandang huli, eh. Pero kanya lahat to. This falls under his responsibilities dahil siya ang ama ng sabi ko nga sa inyo, nagdadrive ka. Yung mga departamento ng gobyerno, yaan yung mga piyesa ng sasakyan. Yung preno, Department of Radiator, Department of Engine, Department of aircon, mga ganun yan. Yung sasakyan, yun yung yun yung bansa mo, yung sasakyan na dinadrive ng presidente. Alam niya kung sira yung ilaw, kung walang preno, kung walang gasolina, kung sira na yung aircon. Alam niya yun. So sinong may kasalanan? Yung kapitbahay? Siyempre siya. Siya nagdadrive ng sasakyan na yun, eh. Di ba? Ikaw ang driver, alam mo dapat kung ano yung nangyayari sa pangkabuuan. Halimbawa, nabangga mo yan. Sinong may kasalanan yan? Ikaw ang may kasalanan yan. Ikaw yung driver, eh. Kung gaano natin isinisisi kay Pangulong Duterte yung war on drugs, yung mga namatay doon kahit hindi naman siya nagbabaril sa mga yun. Dapat ganun din natin sinisisi si Bongbong Marcos sa dami nitong mga hinayupak na pagnanakaw na ito. Kasi yan, lahat yan pirmado. Pirmado nila, pirmado ng Senado, pirmado ng Kongreso. Sila ang nagbigay ng pera sa mga ahensya ng gobyerno na yan para gastusin. So sino sisisihin natin? Sisisihin natin yung kontraktor. Unang-una sa lahat, kung hindi kayo nagpakita ng kakurakutan ninyo, hindi mangungurakot yung mga yan. Kung pinabayaan nyo silang mangurakot, it's because kurakot din kayo. Sa susunod na pagdinig, ang isa sa mga kontraktor na QM Builders nakatikim naman ng sermon kay Senator Rodante Marcoleta na chairman ng Blue Ribbon Committee. Magulo raw ang paliwanag ng may-ari ng QM Builders na si Alan Quirante kung paano siya nakakuha ng kontrata sa DPWH. Ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. Kanina sinabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa, eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa. Alam mo, ito yung pinagtatawanan ni Vice Ganda. Tingnan mo, Vice Ganda, yung pinagtatawanan mo. Ginagawa niya ang lahat para mahuli yung mga kawatan sa pamahalaan. Putang ina, ikaw, Vice Ganda, wala kang nagagawa sa mabuti sa kabataan. Wala kang nagagawa mabuti sa bayang Pilipinas. Etong pinagtatawanan mong mukha na ito, itong mukha ni Marcoleta na ito, pinagtatawanan mo. Puta, sa totoo lang, mas may tsura to kaysa sa'yo, eh. Diba? Nakita mo? Diba? Yung buwis na binabayad mo, ginagamit niya ng maayos. So, dapat, ang pinagtatawanan mo, Vice Ganda, dapat yung mga kawatan sa gobyerno. Dapat yung mga magnanakaw sa pamahalaan yung gamitin mong material sa pagpapatawa mo.
Hindi yung mga taong gumagawa ng mabuti para sa bayang Pilipinas. Tarantado ka ba? Hayop ka? Ito Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Paliwanag naman ng DPWH, meron naman daw Philippine Contractors Accreditation Board license si Kirante. Kinwestiyon din ni Senator Win Gatchalian paano nakakuha ng flood control projects ang ilang contractors kung mababa ang kapital nila. Kaya tuloy ang resulta, nagiging substandard umano ang mga proyekto. Kagaya ho ni itong Centerways at Wawo Builders. 5 billion and 4 billion. But ang kanilang capitalization, 45 million pesos and 50 million pesos. But in the PCAB, kailangan at least 1 billion pesos yung kanilang net worth. Paano ho nakakapasok yung mga ganitong... Nakatakdang ituloy ng komite ang pagdinig sa issue sa... Tanong nyo pa kung paano, alam nyo naman sagot eh. Maangan din kayo, alam nyo naman sagot dyan eh. Diba? Diretsuhin nyo na. O kaya nakakapasok yan kasi launderer yan ng mga congressman, ng mga politiko. Yung mga politiko na kontraktor, mga politiko na kurakot, launderer nila yung mga yan. Tigalaban ng pera nila. Mga susunod na linggo, nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños. Oh, hindi ba? Ayan ngayon ang estado ng ating bayang Pilipinas. Nako po. Talaga naman, ikaw ay kung ikaw ay mahina-hina, talaga namang ikaw ay aatakihin sa puso sa dami nitong mga naibunyag dito sa hearing ni Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan natin. At umpisa pa lang po ito. May papatawag pa yung mga iba pang mga contractors and at the same time palagay ko mas mabubunyag pa. O kaya ngayon kabang-kaba yung mga nasa Congress. Kabang-kaba sila mga bossing dahil alam nyo naman magkakaanuhan na, magkakabusbukingan na kung sino-sino yung mga kumita talaga dyan. Habol tayo ng habol kay Inday Sara doon sa pera na naipaliwanag naman niya. At congratulations again, VP Sara, dahil nakakuha ka na naman ng panibagong unmodified opinion from ACOA ngayong taon 2025. It just shows na lahat ng mga buwis ng Pilipinas na na-allocate para sa Office of the Vice President ay gagastos nila ng tama. Oo, pero ikaw pa rin ang kanilang hinahabol sa kabila ng napakalaking issue na to ng pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Hindi nila kayang sirain ang mga Duterte. Kahit na anong tago nila, kahit na anong nila, pilit nilang takpan itong issue na to. Lalabas at lalabas at lalabas, mga bossing, yung katotohanan. Kaya, at kalikasan na mismo, ang nag-o-audit sa kanila, ang nangbibisto sa lahat ng mga katiwalian nila. Okay, maraming salamat mga bossing. Manatili po kayo naka-like, subscribe, and share. Mabuhay po kayo. Kita-kits po tayo sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at